Hi loves! For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-sell ng USDT papunta sa ating GCash or Maya or other bank accounts, okay? So first step, ito yung Binance account ko. So meron akong total value dyan na $1,340. So pupunta lang ako dito sa assets. Ayan, punta tayo sa assets. And dapat itong dollars natin is nasa funding po siya. Click natin tong funding. Dapat nasa funding siya para ma-sell natin yung ating dollars or ma-sell natin yung USDT natin. So, kung makikita nyo, naka-USDT ako. Pero pag kayo, kung hindi kayo naka-USDT or yung ibang crypto wallets, pwede nyo munang i-convert yung mga coins ninyo sa USDT bago nyo siya i-sell. Kayo na bahala. So, next is, i-sell na natin siya. Punta tayo dito sa P2P. Okay? So, click nyo yung P2P and makikita nyo na nakabuy tayo dito. Na-click yung white dito, nakabuy. So, dapat i-click natin tong sell. So, click nyo yung sell. And then, ayan, lalabas na yung mga buyers ng USDT. So, isa-sell natin siya. So, make sure naka-sell. So, para mas mabilis tayong makahanap ng agent or traders na bumibili ng USDT, click natin tong payment. So, yung $1,000 abot siya ng payment pala. So, may payment method natin. Sorry. Ito, pwede nyong piliin ang GCash, may Maya. Ang dami nyong pagpipilian dito kung saan isa-send ni trader or ni agent yung pera ninyo na isa-sell ninyo. Okay? So, GCash lang yung pipiliin ko mga loves. And then, yan, lalabas na yung mga GCash dito, oh. Yan, lalabas na sila. So, yung amount naman. So, magkano yung estimate nyo sa amount na marireceive ninyo? So, $1,000. So, yan, 50K ko. So, 50K yung nilagay ko dyan kasi abot ng 50 plus yung $1,000 na isa-sell ko. So, eton, tignan nyo guys yung mga pipiliin nyo, no? Kasi dito, sa mga traders na to, ayan, meron kasi dito yung inaabot ng 30 minutes bago i-release. Ayan, tignan nyo. Ito, si Safe Exchange. Ayan, dito sa unahan, si Safe Exchange, 30 minutes siya, GCash. So, 30 minutes siya magbabayad. So, ang pinaka-minimum is 15 minutes. So, pipiliin natin yung 15 minutes. And, syempre, pipiliin natin may GCash na payment method. Make sure guys na i-click nyo yung payment method kasi baka mamaya nag-sell kayo sa mga agents dito pero wala pala yung pinili ninyo na pagbabayaran nila sa inyo. Pag walang GCash yon or walang Maya or wala yung Union Bank of the Philippines sa pinili mo at sinell mo sa kanya, nako, hindi niya masasend sa'yo. Okay, so make sure na piliin nyo muna dito. So, merong GCash. So, okay yan kasi may GCash naman ako. Sa GCash naman, yung pinili ko na pagbabayaran niya. So, click natin yung sell. So, 15 minutes lang siya. So, okay lang. So, i-click natin tong buy USDT para hindi tayo mahirapan. So, yung USDT ko na isa-sell ko is $1,000 lang. So, $1,000, ang equivalent ng USDT ko sa $1,000 is, ang marireceive ko is 58,000 pesos. So, 58 yung price niya sa $1. So, i-click natin tong, ito naman is pipiliin nyo yung for payment nyo, no? Yung GCash nyo sa akin kasi nakaset na ako. So, syempre, sa mga baguhan katulad ninyo, is i-click nyo yung, i-select nyo yung payment method. Kung wala pa kayo na-select, i-click nyo yung add bank transfer, Union Bank of the Philippines, add GCash kayo, ayan, add BPI kayo if ever na hindi pa kayo nakapag-set ng payment method ninyo. Pero sa akin, dahil may GCash na ako, nakaset na po yan talaga. Okay? After that, i-click na natin tong okay na yan. So, click natin tong place order. So, click place order. And then, next na pupuntahan natin is dito sa chat. I-chat natin si trader. Ayan. So, good day. We also sell bulk orders, GCash, PayMaya. Pero, yan. Click natin yung next or skip natin. Yan. And then, i-message ko siya. Lagi kasi, pag nagsisell talaga ako is, ayan, sinasend ko ang waiting. Hindi ko sure if dati na ako nakapag-sell sa kanya. Hindi ata. Wala kaming, wala akong dating order sa kanya. So, anyway, ayan, waiting, ayan, chat ko siya. Tapos, antayin ko na lang na isasend niya sa aking GCash account yung aking 58,000 pesos bago natin i-release. So, make sure mga loves, antayin nyo muna na isend niya tong 58,000 na pera sa GCash ninyo. Kailangan nyong i-exit muna ito, tapos i-open nyo yung GCash ninyo. So, for example, exit natin, tapos punta ko sa GCash ko. Open ko yung GCash account ko para makita ko muna if dumating yung
money. Okay lang, i-exit natin, loves, yung Binance natin yan. So, next-exit natin, wala pang dumating. So, hayaan nyo muna siya. Huwag nyo basta i-release guys pag hindi pa siya nagbayad ha. Kailangan magbayad siya, dumating yung exact amount bago nyo po i-release. Yung iba, hindi nagre-release, kailangan yung i-release yan kasi ma-freeze din yung inyong dollars kapag di nyo siya na-release. Same sa buy and sell. Pag hindi na-send din ng, for example, nag-buy kayo ng crypto at hindi niya din na-send yung USDT ninyo or crypto ninyo, ayan, syempre, mare-restrict din itong mga traders natin, okay? So, antayin ko lang siya, then update ko ulit kayo. Okay lang, so kung kailan gumagawa ko ng tutorials, kinancel ng trader yung ating $1,000. So, na-cancel. So, find better offers na lang tayo. So, yan, balik tayo dun, guys. So, hanap ako dito ng isa. Ayan, try natin tong si Currency Meg. 57.999 na yung bili niya. So, USDT natin. Ulitin lang natin, loves, kasi nga, na-cancel yung order. Pero, ayan, i-chat natin si Currency Meg. Ay, ito, lagi ko tong, yan. Ayan, madami kaming chats kasi, yan, laging waiting yung sinasabi ko. Waiting. Ayan. So, at least, alam kasi ng trader na online ako or active ako. So, hindi alam. Ibig sabihin, inaantay ko yung isasend niya sa akin na pera. Ayan. So, yung marareceive ko is 57,990. So, 10 pesos yung difference nung kanina. Pero it's okay. Yan, antayin lang natin. So, yan. Update ko ulit kayo when nasend na niya yung payment sa akin. Ayun. Meron. Ayan, inuna niya yung 7. Ayan, minsan guys, inuuna nila yung partial. So, 7,990. Yung, ayan, dito sa 57, 7,000 muna. Tapos, next isasend na niya is yung 50K. So, antayin natin yung 50K na isend niya. So, yung iba, sinasend yung first na partial, tas pina-payment receive nila agad. Ayan, payment receive na niya agad. Pero, wag nyo munang i-release guys ha. Kailangan double check ninyo kung pumasok yung pera bago po ninyo i-mark as paid. Okay? So, yan. Tignan natin Gcash ko. Ayan, na-receive ko 50,000. Pero still, hindi pwedeng makampante tayo sa ganyan. Pupunta pa rin natin yung application ko. And para makita natin. Ayan siya. So, 62. So, pumasok nga. So, 62, pumasok yun. Ayan. From cash in from PDAX. Ayan. So, sa PDAX siya nag-send. So, 50K plus 7,990. Dumating. Okay naman yung amount. So, ngayon, i-click ko na po itong payment receive. So, ayan. Nag-send pa siya ng, ayan, processing niya. So, legit. So, click payment receive and then, piliin nyo, I have not received payment from the buyer or I have verified the payment. Ayan. Has been received. So, na-receive ko. So, i-click ko lang ito. Then, click confirm release. So, ngayon, para ma-confirm natin at ma-release yung $1,000 na yun at mapunta dito sa trader, ayan, kailangan natin i-verify yung passkey. So, i-click ko lang tong exit na to. So, dahil verify again, ang click ko is itong my passkey are not available. So, kailangan ko ng Google Authenticator. So, i-download nyo lang yung Google, Authenticator. Click nyo yung Google Authenticator, download nyo lang yan. And, ikakopy ko lang yung number ko and ipipaste ko yung number. Yan. So, ibig sabihin, ganito ang magpapakita. So, successfully sold 1 USDT. So, 57,990 ang equivalent niya. So, click ko yung positive kasi mabilis naman siya nag-send. So, leave review. So, ganun. Back na tayo. Tignan natin yung dollars natin. Wala na yan. Ayan, 110 na lang natira. So, ganun kung paano mag-sell ng USDT from Binance to your Gcash account or Maya or bank accounts. Okay, so I hope may natutunan kayo, no? So, pag meron kayong hindi naintindihan, comment kayo, gagawan ko ulit siya ng isang tutorials para mas maintindihan niya pa, okay? So, welcome to Crypto World, mga loves.